Bayan ngayon'y nagpupuni, sabay-sabay nagpupuri, dahil inako ng Kristong Hari, kaligtasan ng Kanyang lipi. Bayan ngayon'y nagpupuni, sabay-sabay nagpupuri. Sa ngalan ng Ama at ng Anak ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ngayon po ay ginugunita ng ating inang simbahan ang dalaga at martir na si Santa Cecilia. Hilingin po natin ang panalangin niya upang tayo maging marapat. Halina't magsisimula tayo para sa ating mga pagkakasala. Tayo pong lahat, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyong mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng mapagmahal na Diyos, patawarin sa ating mga sala, at patnubayan hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Iyuko natin ang ating ulo, maaaring ibulong sa Panginoon ang ating intensyon. Sama ng intensyon ng mga nagpapamisa ngayon, intensyon ng mga tumutulong sa ating simbahan, intensyon para sa mga kapatid nating OFW at mga may sakit. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, gawin mong makapiling ka ng mga nagdarasal at pakundangan kay Santa Cecilia na aming katuwang, paunlakan mong tingkin ang aming mga kahilingan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ang Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Ang salita ng Diyos mula sa aklat ng pahayag. Ako'y si Juan. Nangusap sa akin ang tinig ng narinig kong nagsasalita mula sa langit. Lumapit ka sa anghel na nakatungtong sa dagat at sa lupa, at kunin mo ang hawak niyang kasulatang nakabukas. Nilapitan ko ang anghel at hiningi ang kasulatan. Ang wika niya sa akin, kunit mo't kanin ito. Mapait iyan sa sikmura, ngunit sa bibig mo'y sintamis ng pulot-pukyutan. Inabot ko at kinain ang maliit na kasulatan. Matamis ngang tulad ng pulot-pukyutan, ngunit nang malunok ko na'y pumait ang aking sikmura. At sinabi niya sa akin, kailangan ipahayag mo muli ang mga hula tungkol sa iba't ibang mga tao, bansa, wika at mga hari. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. O kay tamis na namnamin ang utos mong bigay sa amin. O kay tamis na namnamin ang utos mong bigay sa amin.
Nagagalak na sundin yaong iyong kautusan, higit pa sa pagkagalak na dulot mong kayamanan. O kay tamis na namnamin ang utos mong bigay sa amin. Ang buong mong kautusan sa akin ay umaaliw, siyang gurong nagpapayo sa lahat kong suliranin. O kay tamis na namnamin ang utos mong bigay sa amin. Higit pa sa ginto't pilak nitong buong sanlibutan, ang mabuting idudulot ng bigay mong kautusan. O kay tamis na namnamin ang utos mong bigay sa amin. O kay tamis namnamin ang utos mong ibinigay, matamis pa kaysa pulot yaong lasang tinataglay. O kay tamis na namnamin ang utos mong bigay sa amin. Halos humihingal ako dahilan sa kasabikan na mata mo yaong aking minimithing kautusan. O kay tamis na namnamin ang utos mong bigay sa amin. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, pumasok si Jesus sa templo at kanyang pinagtabuyan ang mga nagtitinda. Sinabi niya sa mga ito, nasusulat, ang aking bahay ay tatawaging bahay dalanginan. Ngunit ginawa niyong pugad na mga magnanakaw. Araw-araw, si Jesus ay nagtuturo sa loob ng templo. Pinagsikapan ng mga punong saserdote at mga eskriba at ng mga pangunahing bayan na siya ipapatay. Subalit wala silang makitang paraan upang maisagawa ito sapagkat taimtim na nakikinig sa kaniya ang buong bayan. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Welcome po sa Our Lady of Lazaret, Coasay Parish, kung saan ayos lang umiyak at samahan tayo ng mahal na ina sa pag-iyak at sa pagdarasal upang maging maayos ang lahat. Isa po sa mga paborito kong pagkain ay sweet and sour. Pinaka-paborito ko, sweet and sour fish. Pero pwede rin sweet and sour chicken, sweet and sour pork. Basta, sweet and sour. Gustong-gusto ko kasing naghahalo ang tamis at asim. Perfect combination yan ng lasa ng pagkain para sa akin. Oops. Pero wag po kayo mag-abala, ha? Huwag kayo biglang magpapadala. Magsabi muna kayo kung magpipilit kayo. Baka magkasabay-sabay kayo. Baka mapatay niyo ako sa impatyo. Baka magsawa ako. Hindi po ako nagpaparinig. Iniintrohan ko lang po yung sermon ko para sa salita ng Diyos sa araw na ito. Sapagkat tandaan po natin ang salita ng Diyos ay pagkain din. Kaya nga sa misa ay meron tayong dalawang mesa. Ang table of the Eucharist at ang table of God's Word. Sa table of the Eucharist mamaya tatanggapin natin si Kristo. Pakakanin niya tayo ng kanyang katawan at dugo. Pero bago yon, dito muna tayo sa table of the Word kung saan tayo pinakakain ni Kristo ng kanyang salita. Kaya nga din kung papaanong ang mga tao na hindi nangungumunyon ay hindi nakakakumpleto ng bisa at ng grasya ng misa, ay ganun din ang mga nagsisimbang nangungumunyon pero nalilate naman o hindi naman nakikinig talaga ng salita ng Diyos sa bandang simula ng misa. Kasi dapat nating tanggapin ang pagkaing ibinibigay ng dalawang mesa. Hindi pwedeng isa lang. Magkukulang tayo sa nourishment kapag isa lang. At narinig po natin sa ating unang pagbasa ang lasa ng salita ng Diyos. Ang sabi dito, ito ay matamis at ito rin ay maasim. Actually, ang translation dito
pumait, mapait sa sikmura. Pero sa English version ay sour, di ba't ang Tagalog ng sour ay asim? Nevertheless, pareho lang naman ang message na kino-convey na ang salita ng Diyos ay matamis, masarap pakinggan. Pero sour, asim, o mapait din naman. Kasi nakakabagabag, nakaka-bother kung minsan. Kaya ang challenge sa atin ay tanggapin ang parehong lasa ng salita ng Diyos na yan. Hindi lang yung tamis, kundi pati na yung asim. Hindi lang yung masarap pakinggan, kundi pati na yung sakit pakinggan. Hindi lang yung gusto nating marinig, kundi pati na yung ayaw nating marinig. Ang diferensya po kasi sa atin, minsan choosy tayo. Ang kinukuha lang natin ay yung sweetness. Ayaw natin ng sourness. Ang gusto natin ay yung mga pangako ng Diyos sa atin. Humingi ka at ika'y bibigyan. Pagtatanggol kita sa iyong mga kaaway, I will even bless you in front or in the presence of your enemies. Hindi kita kalilimutan, hindi kita pababayaan, mahal kita. Yung mga bersikulo at kapitulong nagsasabi niya. Pero pagdating na sa mga kapitulo at bersikulo nagsasabing, magpasan tayo ng krus, ibigin natin kahit ng ating kaaway, magbigay ng hindi namamalayan kahit ng ating kanang kamay, kahit ng ating pinakamatalik na kaibigan, deny ourselves. Ito na yung part na maasim o mapapait. Hayo na natin. Gusto na nating iluha ang salita ng Diyos. Hayo na nating tanggapin. Huwag sana. Sapagkat, tandaan natin, na sa paglalarawan ng sweet and sour na pagkain, di ba? Yung sourness ang nagpapatingkat naman talaga ng sweetness. I don't know with you, pero ako, kaya ko pa rin kainin yung pagkain na matamis, pero hindi yung pagkain na maasim. So, mas mahalaga pa rin yung tamis kaysa sa asim. Nevertheless, nakatutulong yung asim para yung tamis sa sweet and sour ay ma-appreciate natin. Nagtanong pa ako sa cook namin, mas mataas talaga ang percentage ng tamis kaysa sa asim sa sweet and sour na pagkain. I think ganun din. Ganun din sa salita ng Diyos. Siyempre, mas mataas yung percentage ng sweet, pero nakatutulong yung sourness. Kaya, pareho nating lasapin sapagkat mas ma-appreciate natin yung mga pangako kung pati yung mga challenges ng salita ng Diyos ay tatanggapin natin. Mas ma-appreciate natin yung mga privileges na ibibigay sa atin ng salita ng Diyos. Kung pati yung mga hamon na dala nito ay isa sa buhay at isa sa puso natin. Mas ma-appreciate natin yung mga gusto nating pakinggan at maranasan kung yayakapin din natin yung mga ayaw nating mapakinggan o maranasan. Dahil package yung dalawang yan. Kaya pareho po nating i-absorb, lunukin natin, kainin natin pareho. Parehong lasa ng salita ng Diyos. Sapagkat nasa parehong kombinasyon ng mga lasang ito, ang sarap at benefits nito. Nakatutuwa pong tingnan ng mga tao na nag-uuna-unahan sa upuan, lalo na tuwing linggo. Kasi para kayong mga taong nag-uunahang makaupo sa mga restaurant, nagsiserve ng masasarap na pagkain. Ibig sabihin lamang nun ay excited kayo sa lasa ng salita ng Diyos na ihahatid sa inyo. Kaysa naman nag-uuna-unahan kayo sa likuran na umuupo o kaya nagpapalit kayo sa misa. Kasi ang ibig sabihin nun, hindi kayo interesado sa lasa ng salita ng Diyos, sa mensahe nito. Dangan nga lamang kung papaano sana kayong nag-uuna-unahan na pumasok dito, pumasok sa simbahan para makakain ng salita ng Diyos, ay gayon din sana ang kasigasigan ninyo sa paglabas ng simbahan upang isabuhay ito. Baka po kasi we are just taking its sweetness and not its sourness. Sa panig naming mga pare, dapat ding itinatanong namin sa aming sarili kung bakit kayo nagkaka-interes sa salita ng Diyos, sa lasa ng salita ng Diyos. Baka interesado lamang kayo sa sweetness and sa sourness. Baka tinuturuan lamang namin kayo pero hindi kayo namin nahahamon sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Baka pinapatawa lang namin kayo pero hindi naman namin kayo kinukonsensya o pinapaiyak. Baka pinapaganda lang naman namin ang pakiramdam ninyo pero hindi namin na bubusisi at nasusundot ang budhi nyo sa pagbabago. Pag ganun ay wala pong kwenta. Pag ganun ang mga sermon. Sapagkat lalabas kayo sa simbahan na entertained but not changed. Nasiyahan pero hindi nagbago. Na-inform pero hindi na-transform. And so mga kapatid, wag nawa tayo maging choosy sa pag-take at pag-absorb natin ng Word of God, ha?
pareho nating tikman at i-absorb ang sweetness and sourness nito, sapagkat pareho makatutulong sa atin ito. Tandaan po natin, ang salita ng Diyos ay parang love letter ng Diyos sa atin. Pero kakaiba sa mga love letters na natatanggap at pinapadala ng mga nag-iibigan, ang Diyos na umiibig sa atin ay nagsasabi at nagpapadala sa atin ng love letter. Hindi para pakiligin tayo, hindi para baguhin tayo, hindi para bulahin tayo, kundi para sabihin sa atin ang totoo. Not to make us happy necessarily, but to make us holy. Not for us to feel good, but to be truly good. Ngayon po ay pinagdiriwang natin ang kapistahan ni Santa Cecilia. Siya po ay patron ng musika, lalo na musikang pangsimbahan. Ang musikang pangsimbahan, ang awiting pangsimbahan, alam naman natin ay mas nagiging maganda kapag ito ay nakabatay sa banal na kasulatan. Mas nagiging masarap pakinggan, maging masarap nawa sa ating pakinggan lagi ang salita ng Diyos. Kahit na kung minsan ay kinukumpronta, inuusig, at binabago tayo nito. After all, ang salita ng Diyos ay katotohanan. At ang katotohanan kahit nakasasakit ay nakapagpapalaya naman. Amen. Lagyan natin ang ating kanang kamay sa tapat ng ating puso. Awitin natin. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa Walang imposible sa Kanya. ang Diyos. Kung ako'y magtatapat, Kung ako'y magtatapat sa Kanya'y maglilingkod. sa Kanya'y maglilingkod. Alam kong may magagawa ang Diyos. Kung may magagawa ang Diyos. Alam kong di ringhin ng Diyos ang samuko, Alam kong di sapagkat mahal niya ako. ng Diyos ang samo ko. Alam kong di ringhin ng Diyos ang samuko, Alam kong di ringgin ng Diyos sapagkat alam niya ang pinagdaraan. samo ko. Kung ako'y magtatapat, Kung ako'y magtatapat sa Kanya'y maglilingkod. sa Kanya'y maglilingkod. Alam kong di ringhin ng Diyos ang samuko. Di ringgin ng Diyos ang Sikit natin ang ating mga mata. Panginoon, tulungan mo kong matanggap ang iyong mga mensahe, kahit na yung mga ayaw ko, kahit na yung mga nasasaktan ako, kahit na yung makakaistorbo sa akin at makakasira ng mga plano ko. Basta galing sa iyo, susunod ako, magtitiwala ako, pakitulungan mo lang po ako. Makita ko nawa na ang kalooban mo ang mas makatutulong sa akin, mas makabubuti sa akin at sa pamilya ko. Tulungan mo po ako, Panginoon, na sumunod at manindigan para sa iyo. Tulungan mo na ang buhay ko ay magkabayan lagi ng salita. Hallelujah! Hallelujah! Purihin ang Diyos. Hallelujah! Pasalamatan siya. Siya ay muling babalik sa atin. Hindi niya tayo iiwan, hindi niya tayo pababayaan. babalik sa atin. Hallelujah! Purihin ang Diyos. Hallelujah! Sa takdang panahon ay babalik ang Panginoon upang tayo ay kunin. Tapat siya sa kaniyang mga pangako sa atin. Sabihin mo sa sarili mo, mayroong magandang mangyayari sa iyo. Higit pa sa inaakala mo basta paggabay ka sa salita ng Diyos. Huwag mong ipilit ang gusto mo. Kung kinakailangan magpatawad, magbigay kung kinakailangan. Kung inuutusan ka ng Panginoon na maging mapagkumbaba ka. Sumunod ka at huwag nang magpataas pa. Sumunod ka at hayaan mo siya ang magpatakbo ng buhay mo. Kung lalapit kay Jesus,
akong lalapit kay Jesus. Papuri sa Ama at sa Anak sa Espiritu Santo. Kapara noong unang-una, ngayon at magpakailanman at magpasawalang hanggan. Amen. Pag-aalay. Ang aming pag-aalay ng alak at tinapay, naway maging iyong dugo't katawan, pagkain ng buhay. Aming isasalo sa banal na alay mo, kaunti naming nakayanan at pagtulong, pag-asa ng buhay. Manalangin tayo, pang ating handog ay maging kalugod-lugod sa Diyos namang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, makapakinabang nawa kami sa idinulot na bunga na aming paghahain upang katulad ng huwara naming Santa Cecilia, kami dinadalisay nito sa dating pamumuhay ay umunlad nawa sa pagkakamit ng buhay mong bigay. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan ng Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay pasalamatan. Ngayong aming kagalakan na si Santa Cecilia ay parangalan. Siya'y kapanalig naming may paninindigan na ikaw ay pahayag kahit siya'y mamatay, sapagkat minarapat mong kanyang matularan ang iyong anak na naghain ng sariling buhay. Tulad ng naganap sa iyong anak, ang dugo ng mga martir ay tumanak, hindi dahil sa katatagang likas, kundi dahil sa iyong bigay na lakas. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, amin nagbubunyi sa iyong kadakila. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw po ang bukhal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu gawin mo pong banal, ang mga kaloob na ito pang para sa amin ay maging katawan at dugo ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon. Niabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Kaya hindi naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inamin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpatawad ng mga kasalanan, gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng ating pananampalataya.
Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya inialay namin sa iyo ang tinapay ng buhay at ang kalis ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami na magsasalo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Ay San ni Francisco na aming Papa, ni Dennis na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo po ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, lalo ng aming mga ipagdarasal. Saglit nating alalahanin ang ating mga minamahal na yumao. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagkingtapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ang mahal na Birhen ng Lasalet, ang ina ng Diyos, Isanuse ang kabiyak ng kanyang puso lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal, papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpas sa walang hanggan. Amen. Tumawag tayo sa Ama. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala, para na pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Niling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan na araw-araw, iligtas sa kasalanan, sa kapahamakan, samantalang aming pinaghahandaan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo noon, sinasabi mo rin sa amin ngayon, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, aking kapayapaan ang ibinibigay ko. Tuhain mo ang aming pananampalataya, wag po ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo po kami ng kapayapaan at pagkakaisa sa iyong kalooban, kasama ang Espiritu Santo magpas sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay sumainyo nawang lahat. At sumaiyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan po. Peace be with you. Kordero ng Diyos na Nag-aalis nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Narito sa harap natin ng Panginoon ang ating buhay at kaligtasan. Mapalad tayong inaanayahan. Panginoon,
Hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Panalangin para sa espiritual na pakikinabang. Panginoong Hesus, ako ay naniniwala na ikaw ay nasa kabanal-banalang sakramento. Iniibig kita ng higit sa lahat at ninanasa kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Sapagkat sa mga sandaling ito, hindi kita matatanggap sa sakramento. Tumuloy ka sa espiritu sa aking puso. Niyayakap kita na para bang naririto ka na. Inaalay ko ng buong buo ang aking sarili sa iyo. Huwag mong hayaang mawalay ako sa iyo. Amen. Pag-ibig ang alok mo sa lahat. Kahit kami hindi karapat-dapat, tinawag mo pa rin kaming lahat. Sa iyo, Ama, kami nagkaisa. Nagpupuri ngayon ang aming puso at kaluluwa. Dakila ka, O Panginoon. Dakila rin ang iyong pag-ibig na handog. Dakila kapagkat sa araw na ito, tinawag mo kami upang maging anak mo. Dakila ka, O Panginoon. Dakila rin ang iyong pag-ibig na handog. Dakila kapagkat sa araw na ito, tinawag mo kami upang maging anak mo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa pagsasalo namin ngayon sa banal na pakikinabang, matulungan nawa kami ng ulirang katapatan ni Santa Cecilia, upang tanging ikaw ang aming mahalin habang inaako namin ang malasakit ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo magpas sa walang hanggan. Amen. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Jesus, King of Mercy, We trust in you. alalahanin, Alalahanin, o mahal na Birhen ng Lasalet, ina ng pag-asa. Ikaw ang nagpapaalala sa aming magbalik loob sa Ama. Ito ang nagpapatunay na ang kagandahang loob mo'y nanatiling busilak. Sa pag-aaruga mo sa amin, tungkulin mo'y tinupad. Sa paanan ni Kristo'y itinuring mo kaming mga tunay mong anak. Kaya ninais mong ni Isay huwag mapahamak. Maging sa iyong walang tigil na pananalangin, pati luhay pumatak. Huwag naman mawalan ng saysay ang iyong paghihirap. Hiling nawa namin sa iyo, o aming inang liyag, na matapos ang pakikibaka namin sa mundong ito at sa pananatili naming tapat kay Kristo, sa kapurihan mo'y makibahagi kaming ganap upang kung nasaan ka ngayon ay maparoon din kaming lahat
at ang kaganapan ng kaluwalhatian ng Diyos Amay tuluyang matupad siya nawa. Mahal na Bira ng Lasala, tagapagkasundo ng mga makasalanan. Ipanalangin mong walang patid kaming mga dumudulog sa iyo. Maraming salamat po sa inyong pakikiisa, lalo na po sa inyong mga tinutulong na dahilan para makatulong din tayo sa maraming iba. Salamat po. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Palain kayo kasama ng ating pamilya na mapagmahal at Diyos, ng Ama at ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Mayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Salamat din po. On this day, O Mother of our Lord, we sing you praise for lighting up our way. Your tears did soften up the hearts of men, and they still do today. May our love for you bring comfort in your pain. On this day, O Mother of our Lord, we sing you praise for lighting up our way. Your tears did soften up the hearts of men, and they still do today. May our love